Isang araw ngayon, maaari nang bitayin ang OFW sa Kuwait na si Jakatia Pawa. Ito ay matapos siyang mapagbintangang pumatay sa anak ng kanyang amo. At dahil bawat segundo'y mahalaga, lahat ginagawa ng kanyang pamilya para maisalba ang buhay ni Jakatia. Death by hanging o bitay. Ito ang parusang naghihintay sa isa nating kababayan na nakipagsapalaran sa Kuwait. Si Jakatia Pawa, 33 anyos, isang domestic helper sa Kuwait. Kinasuhan si Jakatia ng kasong murder matapos di umanong patayin ang anak ng kanyang among Kuwaiti na si Dala Al-Naki. Ayon sa police report, habang natutulog ang biktima, walang awa siyang pinagsasaksak di umano ni Jakatia noong May 14, 2007. Hindi malinaw ang motibo nito. Tubong Zamboanga City si Jakatia. 2005 nang magdesisyon siyang manghibang bayan para tulungan ang asawa sa pagtaguyod ng dalawang anak. Yung pag-alis niya, bale, gwardiya pa lang ako noon. 4,000 lang yung kinikita ko manli, kaya kapos talaga. Kaya nag-suggest siya na pumunta ng abroad. Ilang beses niya ako kinumbins, hindi ako mapayag. Pero napilitan na rin ako kasi sa hirap talaga ng buhay. Bago pa man daw nangyari ang krimen, sa mga sulat na pinapadala ni Jakatia sa kanyang asawa, sinasabi nitong inaabuso siya sa Kuwait. Sinasabi na ganyan na parang minamaltrato siya. Yung trabaho na binibigay sa kanya, sobra-sobra. Ito nga sa picture na ito, namamagay yung mga kamay niya. Sinasabi din niya na walang plano yung amo na pauwiin siya ng Pilipinas. Sipiro ba naman naabutin ng 5 taon doon? Uuwi na sana si Jakatia noong 2007 pero nangyari ang krimen. Sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Foreign Affairs, nakadalawang kapatid ni Jakatia sa Kuwait habang dinidinig noon sa korte ang kaso. 5 years kami din nagkita. Nakapusas yun kasi alam mo naman doon . So nakapusas siya. Ngayon, malayo pa mga 5 meters away ng ganyan. Tumakbo na sa akin kasi just imagine 5 years. Pero kahit ganun tumakbo sa akin, hinahawakan pa rin ng pulis kasi bawal . Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Jakatia na mismong amo niya ang pumatay sa biktima. Kininto niya sa akin lahat ng pangyayari. Isang beses ganyan. Kasi ang boyfriend kasi niya, ang kapitbahay niya, itong babae na to. So yung employer niya nagbakasyon. Pagdating ng employer niya, put in act talaga yung anak niya nandun, yung babae at sa lalaki sa loob ng kwarto po. So, malaking iskandalo yun sa Arabo. So, gumawa sila ng paraan. So, yun. Napatay yung anak ng employer niya na babae. 28 stab wounds yun. 28 stab wounds yun. So, ang nagpagbintangan, yung kapatid ko. Kasi siya lang doon sa bahay. Sinusuportahan din ang report na nakuha ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait na inosente si Jakatia sa krimen. Wala kasing anumang fingerprint o DNA ni Jakatia ang nakita sa scene of the crime. Paglalaban natin para maligtas si Jakatia Pawa sa pagbitay. Dahil ang paniniwala namin talagang walang kasalanan, dapat nga ma-acquitted pa siya. And we respect the decision. But we are going to seek measures under the Sharia law and other ways under their judicial system para mailigtas natin si Jakatia Pawa. Pero sa kabila ng mga depensa at ebidensyang ito, wala pang 1 taon mula nang maganap ang krimen noong April 14, 2008, hinatulan na ng bitay si Jakatia. Anumang oras mula ngayon, maaaring